we're back. Dito pa rin po sa Pinoy MD. Ngayon naman, naku, ang topic natin na pag-uusapan ay tungkol po sa fatty liver. Ano nga ba ang fatty liver? Para lang din magabayan natin ating mga kapuso. Actually, fatty liver actually is the accumulation of fats in the liver. Okay. No? Kaya kitang-kita naman sa pangalan, di ba? Yeah. Although naturally may fats talaga sa ating liver. Pero kapag sobrang dumami na, it can actually be debilitating or pwedeng it can lead to some serious mga illnesses no? Di ba sabi nila may mga conditions like halimbawa nagkaka-jaundice na o naninilaw na yung balat, di ba yung mata. Yes, because fatty liver can lead to inflammation, kagaya na may mga tinatawag na yung hepatitis, which is inflammation of the liver. O kung natin pabayaan ang fatty liver, maaaring mag-lead din po yan sa tinatawag nating liver failure, di ba? So, huwag na natin paabutin doon. Mga kapuso, alamin natin ang tungkol sa fatty liver. Nanghihina, nangangayayat, at naninilaw. Ganito namin inabutan sa kanilang bahay ang 38 taong gulang na si Herlima. Ang dahilan umano ng kanyang kondisyon, ang sakit na hepatic steatosis o fatty liver. Kwento ni Herlima, July 2016 nang nakaramdam siya ng pananakit sa tagiliran ng tiyan. Naglaba muna ako noon. Tapos pagkatapos ko maglaba, nagbuhat ako. Sumakit yung kanang tagiliran ko. Nang magpatingin sa doktor, maliban sa pagkakaroon ng fatty liver, samot-saring sakit pa ang nakita kay Herlima. Nalaman din niya noon na mayroon siyang diabetes. May sakit daw po ako sa kidney. Tapos may komplikasyon na daw po sa puso, mga ganun. Anemia, tapos yung fatty liver nga po, tapos yung sa diabetes, tapos yung iba-ibang klaseng sakit. Ayon sa presidente ng Hepatology Society of the Philippines, isang lifestyle disease ang pagkakaroon ng fatty liver. Fatty liver literally means nababalot lang ng taba ang atay. At ang fatty liver may iba't ibang sanhi. Ang karaniwan yung pag-inom ng alak, labis ng alak, that can cause fatty liver. At yung mas pinaka-common, yung tinatawag nating fatty liver na nakikita sa isang taong hindi umiinom ng alak, yung tinatawag nating non-alcoholic fatty liver disease. Isa raw sa dahilan ng pagkakaroon ng non-alcoholic fatty liver disease ang pagkain ng sobra-sobra. Ang pagkain ng matataba or mamamantika or ng fatty in itself is not a risk factor for fatty liver. Pero yung dami ng kinakain mo, yung calories, yung total calories or amount ng kinakain, yun ang pwedeng magsanhi sa iyo ng pagkakaroon ng fatty liver. Siguro po yung mga pagkain ko, ma'am. Mahilig kasi ako, ma'am, ng mga iyaw-iyaw, ganyan. Tapos, mga matatamis din. Sa mga soft drinks, noodles, maalat, saka matamis, naghahalo po yan. Ayon kay Doc, sa kaso ni Herlima, maaring ang pagiging diabetic ang isang dahilan kaya nabalutan ng taba ang kanyang atay. Ang diabetes in itself is a condition associated sa pagkakaroon ng fatty liver. Maliban sa sobrang taba o pagiging obese ng isang tao, may ilang kondisyon pa na maaaring maging sanhi rin ng fatty liver. So marami ding mga kondisyon na hindi related sa atay ang pwedeng magsanhi ng non-alcoholic fatty liver disease tulad ng diabetes, pagmataas ang cholesterol or mga taba sa dugo na tulad ng cholesterol, triglycerides. Mula nang siya'y magkasakit, nakaramdam daw si Herlima ng panghihina at paninilaw ng katawan. Bumagsak din ang kanyang timbang. Lumit ako masyado sa kagumaang. Ang timbang ko po dati is 42 kilo. Ngayon po, 33 na lang ako. Pag gumawa ko ng gawaing bahay, sumasakit din dito ko po tagiliran ko. Tapos, nahihingal po ako. Ayon kay Doc, karaniwang walang nararamdaman ang isang taong may fatty liver. Sa pamamagitan ng ultrasound, maaaring malaman kung nababalot ng taba ang atay. The normal liver this is a level 1 fatty liver. Sa aktwal na ultrasound video na ito ng atay, Is
makikita ang kaibahan ng isang malusog na atay sa isang taong may fatty liver. Paghahambingin natin ang atay ng isang taong walang fatty liver, ang kulay ng isang atay na normal medyo parang brownish in color. Pero ang fatty liver, as the name implies, no, madilaw-dilaw, parang talagang balot ng taba, literal. Ito yung itsura ng isang normal na atay, no? Sabi natin medyo parang brownish ang color, tapos makinis, no? So, kung ang atay mamamaga, so maaari siyang magpeklat. Ganito ang itsura niya, no? Medyo nodular or bako-bako, no, magaspang. Tapos, ang karaniwan na atay na nagpepeklat, lumiliit. Sa ngayon, 8 klase ng gamot ang iniinom ni Herlima. Inirekomenda man ng kanyang mga doktor ang pagpapadialysis, kapos naman ang kanilang pamilya sa pera. Dialysis daw po ako. Kasi yung dugo ko daw po, kailangan mapalitan. Eh, sabi ko po sa doktor, wala po kami pampadoktor. Mahal po ng dialysis, ma'am. Wala kami pambilang gamot. Sabi nila sa akin, wala na akong pag-asa. Kaya ako umiiyak. Kasi yun ang sabi nila sa akin. Nga sabi nila, wala na akong kagalingan. Para makaiwas sa fatty liver, lalo na kung ikaw ay isa sa mga tinutukoy na may risk factors, may mga paalala si Doc. Kung ikaw ay may diabetes, dapat iwasan ang mga pagkaing bawal sa diabetes. Labis na matatamis, no? So, lalo na yung very rich in simple sugar, tulad kunwari ng ice cream, ng cake. So, yun yung mga iiwasan. So, ano yung pwedeng pamalit, no? So, yung mas hindi nakakataas ng blood sugar would be complex carbohydrate. Patatas, anything na pagkain na very high in fiber. So, these are still carbohydrates, but less ang chance na makataas ng iyong diabetes. Kung ang hindi ka diabetiko pero mataas ang cholesterol mo at mataas ang triglycerides mo, kailangang mag-umiwas sa animal fat, particularly red meat, no? So, iyan ang iiwasan natin. So, pork and beef. So, ano yung mga better source ng fat? It would be fat that is from plant sources. No? So, mga vegetable oils ang kailangan nating pamalit. Kung mabigat naman ang timbang at nasa kategorya ng obese ang inyong katawan, ang mas kailangan mong mas bawasan would be anything na mataas sa sugar or carbohydrates. Kasi yun ang makakapagpabawas ng timbang mo. Good alternative for rice, no, would be corn, potatoes, kamote. No? So yun yung mga kailangan kasi ito yung mga pagkain na less makapagpataas ng sugar. habang maaga, gawin ang healthy lifestyle at maging maingat sa ating mga kinakain. Alagaan ang atay bago pa ito mabalutan ng taba at mauwi sa mas komplikadong karamdaman.